This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga kamarino! Habol pa tayo sa sayang dulot ng tag-araw. Naku, tiyak na masisihan kayo sa aming episode ngayong araw na ito, ha? Kaya tutok lamang po! Good morning, Admiral. Good morning to you, Maricel, at sa ating mga magigiliw na tagapanood. Isang magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Oh, panalo na ba ang inyong mga napiling kandidato? Naku, yung mga kandidato ko, Admiral, ha? Pasok na pasok kasi pinag-aralan ko talaga yun. Okay. Ibang klase kasi dapat ang serbisyo. Dapat. Diba? Dapat. Subok, matatag, at may winning factor dapat talaga. Oo nga naman. And speaking of winning factor, Maricel, our episode today will show the right attitude that winner should have. Paano po ito madidevelop? At kung paano ito i-apply sa ating buhay? And when you have developed this winning attitude, win or lose, you will still feel like a winner, di ba, Admiral? That's true. Kaya sabi nila, win or lose, you must win. Ang galing. Win or lose, you must win. Oh, sige. Okay na yan. Okay. And when we have the right attitude, we don't wallow in misery, but rise above it. The words of wisdom po yan, galing kay Admiral Santos. At syempre, sa mga hindi pinalad na kandidato nitong nakaraang eleksyon, paano naman yun? Baka kung saan pamapunta ang ating usapan. Maricel, tigil na muna natin yan. Okay. Kaya mga kamarino, all aboard po tayo dito sa Yan ang Marino. Hindi na ako nagsalita o baka iba masabi. The Yan ang Marino team recently held the first monthly draw of Yan ang Marino Ibaka Caravan at the Seafarer Center in SM Manila, where a lucky seafarer won a brand new iPad mini. Let's watch this. Umaga pa lamang ay excited na ang Yan ang Marino team sa gaganaping raffle draw sa Seafarer Center. Mainit ang panahon pero ito ay hindi namin inalintana. Kasi naman, kauna-unahang monthly raffle draw ng Yan ang Marino Ibaka Caravan. At ang aming ipamimigay, isang Apple iPad mini lang naman. Bongga, di ba? Welcome po to Yan ang Marino Ibaka Caravan. Handog sa atin ng Yan ang Marino sa pakipagtulungan po ng Joint Manning Group ng AMUSUP para sa ating mga magigiting na Pinoy seafarers. Siyempre, Ate Dan, hindi natin makakailang malaki ang sinasakripisyo na ating mga kamarino dito para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman, saludo kami sa galing at husay inyo, mga kamarino. Buwan ng Abril ng aming sinimulan ang Yan ang Marino Ibaka Caravan. Iba't ibang venues ang aming pinuntahan. Libreng seminars, palaro, at papremyo hatid sa pamilyang Marino. Anong kulay ang hood ni Riding Hood? Kasi sa puso namin, kayo mga kamarino ang numero 1. Promise ha, hindi joke yan. Iniimbitahan po namin kayo kung ano po yung mangyayari ngayong araw na to. Every Friday po, ginagawa po namin ito sa Seafarers Center sa SM Manila. At hindi lang po yan. Nagpupunta rin po kami sa mga manning agencies para maghatid sa inyo ng kasiyahan. Libre po ito, wala pong bayad. Ayan po ang way namin ng pagpapasalamat sa pagsuporta nyo sa aming programa. Kasama ang Joint Manning Group representatives, ang mapalad na pangalan na nabunot ay si Sir Edlita M. Kang. Ang kanyang ahensya ay OSG Ship Management. Congratulations, Mr. Kang. Congratulations! Hintayin lamang ang aming tawag para malaman mo
kung paano mo makukuha ang iyong bagong-bago na iPad mini. Aming pong iniimbitahan ang lahat ng magigiting na Marino na pumasyal po sa Seafarer Center tuwing Biyernes. Meron po tayong libreng pa-seminar, workshop, meron po tayong fun and games, at meron po tayong raffles every Friday. At tuwing end of the month, magkakaroon po tayo ng grand raffle of which ang mga panalunan niyo po ay isang iPad. O ikaw, kuya, gusto mo bang magka-iPad? Madali lang yan. Sumali ka sa Yanang Marino Ibaka Caravan. Spread the word, mga kamarino. Catch us at Seafarer Center. Yun na! Mga kamarino, sa init ng panahon ngayon ay talaga namang nakakainis at nakakapagod maghanap ng trabaho sa labas. Buti na lang, mayroon ng Seafarer Center sa 5th level ng SM Manila. Siguradong panatag at komportable ka pa. Bukod sa nakaupo ka na, aba, air condition din. May libreng internet, inumin, at kung ano-ano pa. May free seminars din na maaring makatulong sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, kamarino, sa Seafarer Center na ako. Dahil malayo sa lungsod, inalam namin kung ano ang kanilang mga pinagkakaabalahan sa Siemens Village. Nakapanayam naman namin sa Siemens Village ang mag-asawang may winning attitude sa pagpili ng bahay na matitirhan. And after living in Siemens Village for 13 years, masaya nilang masasabi na wala na silang hahanapin pa. Halina't kilalanin po natin ang mapalad na residente sa village ng mga Marino. Lahat tayo ay humihiling ng isang maayos na tahanan kung saan ang buong pamilya ay payapa at ligtas. Tulad ng mag-asawang sina Vicente at Ana Maria Afan, na halos 13 years nang nakatira sa Siemens Village. Lately, noong 2000, di na kami makatiis. Talagang binabaha na ng gustong Malabon eh. So, pinakita ko at saka yung pinaalam ko rin yung dahilan kung bakit kailangan namin ng pangalawang tahanan. Kita ko niya, mga anak ko maliliit pa noon, naglilimas kami ng tubig baha sa loob ng bahay ba. Yun. Hawa ng Diyos, na-aprobahan naman. Kasi dun sa lugar namin, kahit hindi umuulan, binabaha kami. Kaya yung mga anak ko naapektuhan dahil siyempre kailangan lulusong ka. At nagpahanap sila ng magandang lugar. Naisip namin itong Siemens Village. Bukod sa nakakapagod, maari rin silang magkasakit. Lately, noong 2000, di na kami makatiis. Talagang binabaha na ng gustong Malabon eh. So, pinakita ko at saka yung pinaalam ko rin yung dahilan kung bakit kailangan namin ng pangalawang tahanan. At kanya, mga anak ko maliliit pa noon, naglilimas kami ng tubig baha sa loob ng bahay ba. Hawa ng Diyos, na-aprobahan naman. Fresh air, hindi maingay, safe at walang traffic. Saan ka pa? Malayo lang ng konti sa palengke, ganun. Pero nakapag-adjust na kami kung ano man ang kaibahan doon sa Malabon, na i-adjust din naman namin dito sa Siemens Village. Ang kagandahan na dito sa Siemens Village, tahimik at saka maganda ang klima. Malayo sa ingay, malayo sa traffic. Yun lang. Kaya gusto namin dito. Kasi I feel safe yung family ko rito. Unang-una, magandang paligid, green. So, malayo sa lahat. May security pa kami. So, palagay ang loob ko pag nasa barko. Paano naman po ang payment? Dito.
monthly, naguhulog kami hanggang matapos mo. So, ayun nga, parang benefits na binigay sa amin ng USOP na yung kaya mong ibayad, yun ang sinisingil sa amin. Kaya, nakatulong na malaki. Principal lang. Oo, wala kami interest dito. Dahil malayo sa lungsod, inalam namin kung ano ang kanilang mga pinagkakaabalahan sa Siemens Village. May association din kami dito. Meron kaming SVHA at Crafts Club. So, yung mga misis, busy rin sila kasi may mga ibang activities. Kami katulad ngayon, meron kaming sports fest. Pati mga anak nila, kasali rin doon sa sports fest na yon. At meron din kami iba-ibang mga events na ginaganap dito. Katulad sa May 12, yung school namin, St. Pancras Day. So, meron din kami activities na gagawin. Wow naman! Napakaraming activities. Ang Siemens Village ay binubuo ng 7 zones. So, kami nasa zone 7. Sa bawat zone, meron kaming zone rep at assistant. At merong mga committee na binubuo. Tuwing nagmi-meeting kami, nagbibigay ng suggestions kung anong gusto rin nilang gawing events o anong maiambag nila para sa events. Talagang di sila nagkamali sa pagkuha ng bahay sa Siemens Village. Kaya naman, Katunayan yan lahat ng mga kasama ko kasi yung huling present kumpanya ko, hindi naman AMOSOP member. Kaya ini-encourage ko sa kanila, sumakay sila ng mga agency na member ng AMOSOP para makapag-avail sila ng shelter program ng AMOSOP. Nabig nga sa kanila, maganda rito. Hindi ko naman masyadong pinagyayabang pero very proud ako. Kita mo naman ang paligid namin, almost everywhere is green. Inggit lang ng iba kung ayaw nila. So, sa mga nakakasama ko, hilit ko silang ini-encourage, mag-try kayo sa Siemens Village. Ay, napakaganda. At unang-una, hindi naman, affordable naman ang presyo ng unit. isang bagay na ipinagpapasalamat naman ng butihing ilaw ng tahanan. Daddy, thank you dahil nilagay mo kami sa lugar na safe kami, maganda ang paligid, masaya, tahimik. Kaya alam ko, kahit nasa malayong lugar ka, panatag ka. Thank you very much. Mwah! Ang maayos at magandang tirahan ay isang programang talagang tinututukan ng pamunuan ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMOSUP. Dahil alam nila na para sa isang marino numero 1 na nasa ligtas na lugar ang kanilang pamilya habang sila ay nasa laot. Inaanyahan po namin kayong lahat na makiisa at sumali sa ating programa na gagawin sa Mayo 28, 29. Ayun, so lahat ng mga marino, anak o buong pamilya nyo, isama po para matuto ng Karate Do na i-handle po ng Philippine Karate Do League, PKL. Ating pakinggan kung paano natin mapapaganda ang takbo ng ating negosyo. Bukod po sa palaro at sayawan, binigyan din po natin ang mga marinong pansamantalang tumutuloy sa Sailor's Home Annex ng dagdag kaalaman tungkol sa pag-i-invest. Sabi nga nila, the winning attitude plus knowledge equals success. Kaakibat ng pakikisaya namin sa inyo ang pagbibigay kaalaman sa ating mga kamarino, handog ng pinagkakatiwalaan nating lahat, ang PhilAmLife.
Kasama ang iba pang bumubuo ng Philam Life, nagbigay karunungan ang advisor na si Mr. Ignacio Aquino na maaring makatulong sa ating mga kamarino. Pag sinabi po ang Philam Life, ano pong naiisip nyo? Yes, insurance. Matagal na po. 65 years na po kami sa insurance industry. Pinakamatatag na life insurance company. Ngayon, sa mga panahon ngayon, hindi lang po insurance ang hinahawakan namin para sa mga kliyente. Kung hindi po, paano po palaguin yung pera nyo? Yan ang tinatawag po na investment. Tinalakay dito ang investment na makakatulong sa atin tungo sa ating magandang kinabukasan. Yung stocks, yun po, yan yung ini-invest sa stock market. Yung mga malalaking kumpanya like PLDT, San Miguel. Paborito natin San Miguel kasi yung beer. Tapos, syempre, yung mga lupa, mga bahay at lupa, mga kondo. Tapos, life insurance, mutual funds, yan po explain natin mamaya-maya. Gold. Yung gold, okay. Pero ngayon, minsan pataas na bigla, minsan pababa. Bakit po tayo nag-invest? Kasi meron tayo mga pangarap. Mga pangarap para sa ating pamilya. Ayoko po sabihin ating mga pamilya. Okay. So, bakit tayo nag-invest? Kasi po natin magkaroon ng magandang bahay. O kaya kotse. O kaya paaralin ng anak natin. Saan? Sa Lasal, Ateneo, UST, sa mga magagandang eskwelahan. Gaano nga ba kaimportante ang pag-i-invest? Pag nasa barko kayo, may insurance coverage kayo. Pero oras na lumapag na kayo, let's say sumakay na kayo, pauwi dito sa Pilipinas ng eroplano, natatapos po yung insurance coverage nyo. So kasama po yan sa planning natin, yung insurance coverage. Ang rule of 72, dinidivide lang po yung interest rate. Yung 72, didivide nyo by the interest rate. Makukuha nyo the number of years to double your money. Ating pakinggan kung paano natin mapapaganda ang takbo ng ating negosyo. To beat inflation. Ano po yung inflation? Yan po yung pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Tingnan lang po natin. Noong 1988, magkano po ang Coca-Cola? Yung 12 ounce, 2 piso, halos wala pang 3 piso. Dati may 3 piso ka na makakabili ng Coke. Ngayon po, magkano po ang Coke? 15 pesos. Baka yung 3 piso, wala pang 1/4 na Coke ang mabibili ninyo. So ganun po, in so many years, from 1988 to 2012, ganun po, tumataas po talaga. Given na po, mga presyo, tumataas po. Gusto ba nyo yung sarili nyong karinderya o mamay-ari ng Jollibee? Yung money tree, merong konti. If you invest about 500,000 or pinaka-minimum is 125,000, ang insurance is about plus 25%. Medyo maliit kasi investment product po yan. Talaga namang siksik sa kaalaman at kapupulutan ng aral ang seminar na ito ng Philam Life. Maganda po para sa pamilya. Pag may nangyari, may pera ang pamilya nyo. Pero hindi lang yun. Sa kaka-invest nyo, kasi linalagay din po yan sa stocks o kaya sa bonds, depende sa kagustuhan nyo, lumalaki po yan. Kaya, darating ang panahon, malaki rin po ang pondo nyo para pang retirement o kaya hindi na kayo sasakay sa barko, may pera po kayo. Taas noo po tayo ngayong mga Pinoy kasi ginawa na po tayong investment grade. Narinig niyo po yun, no? Investment grade po tayo. Ibig sabihin, karangko po natin ng mga France, mga siguro Germany, kasi maganda po yung takbo ng ekonomiya natin. Kaya marami pong gustong pumasok dito sa Pilipinas. O diba mga kamarino, hindi lang ang pasayahin at bigyan kayo ng aliw ang hatid sa inyo ng Yanang Marino. Hangad din namin na mabigyan kayo ng sapat na kaalaman na siguradong makakatulong sa inyong mga buhay. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi biro. Minsan, maghapon kang nakatayo.
Pero hindi sa Seafarers Center. Dito, komportable na, marami pang libre. Mga seminars, workshops na siguradong makakatulong sa inyo. May regular job fair pa mula sa ahensyang accredited ng POEA. No age limit pala ang Karate Do. Basta kaya, go lang ng go! Kasabihan sa Ingles, and I quote, "Train a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it." End quote. Kaya naman mga kamarino, importante na kahit bata pa lamang ang ating mga anak, ay binibigyan na natin sila ng mga pagsasanay na makakatulong sa kanilang development. Ang tamang attitude po. At ang Gregorio Oca Leadership Development Foundation offers a fun and learning activity for your children this summer. Isang bonding activity ang handog ng Gregorio Oca Leadership Development Foundation sa Pamilyang Marino ngayong buwan ng Mayo. Masayang ibinahagi ni Mrs. Mia Morales, Executive Director ng GOLD, ang bago nilang programa, ang Karate para sa Pamilyang Marino. So, according to the Progressive Karatado League, karate is a form of sport that promotes the following values that are in line with GOLD's advocacies. And these values are discipline, humility, integrity, responsibility, credibility, commitment, and respect. Karate bonding? Aba, okay yan ah. Ayon nga kay Shihan Dennis Aquino ng Philippine Karate Do League, Before, I'm a very shy type and skinny boy. So, because of karate, practicing karate, I learned karate to become a competent person, right? nakakatuwang panoorin ang mga bata. Yung confidence kung paano nadidevelop sa bata. Ito yung social benefits. Dahil yung relationship with other kids, relationship with adults, nag-gain ng isang pumapasok sa sports. Dahil sa pagpapractice ng karate ni Angelo, ng aking anak, minsan nadadala niya na rin. Minsan kahit nasa bahay kami, kakausapin ko siya, imbis na yes daddy, sabihin na sa akin, yes sensei. Opo sensei. Kumbaga, yung respect na natututunan niya sa karate is nadadala niya sa bahay. No age limit pala ang Karate Do. Basta kaya, go lang ng go! Learning self-defense is as easy as learning your ABCs pala. Now, I will show you the kata or form exercise. This is the essence of Karate Do. Every moves have different application. This is one of the advanced kata in Shitoryu Karate. As I said, every move have different application or use that we'll use in the self-defense. Sabi nga, ang sports ay napakagandang paraan para turuan ang ating mga anak ng tamang disiplina. Kung titingnan nyo kung ano yung mga nakapaloob sa physical benefits, ito yung fitness, stress relief, mastery, healthy habits. And then sa personal benefits, valuing preparation, resilience, attitude control, leadership opportunities, identity and balance, time management, long-term thinking. And then, of course, the social benefits. Relationship with other kids, teamwork, diversity, relationship with adults, participating in a community.
isang kapaki-pakinabang na activity para sa buong pamilya. May buong pamilya, yung misis ko is, we're practicing karate. Okay. Hanggang ngayon, hanggang pati yung bunso ko. So, medyo lamang kasi bilang isang pamilya, nandun na yung regular na banding ng isang pamilya. Okay. Na ginagawa namin, namamasyal, nagsisimba. Pero since may ginagawa kaming isang bagay na gusto namin lahat, lalong na-strengthen yung family namin. Inaanyayahan po namin kayong lahat na makiisa at sumali sa ating programa na gagawin sa Mayo 28, 29. Yesyo Amosop Sports Complex. Sa lahat po ng mga interesado, makipag-ugnayan lang po kayo sa Gold. Sana po magkita-kita tayo ron kasama ang inyong buong pamilya. Mga Kamarino, spend quality time with your family through Karate Do. There's nothing like sports to bring the family closer and healthier. Kia! Marichelia would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. According to Thomas Jefferson, the third U.S. president and a renowned political philosopher, and I quote, "Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal, and nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude." And if we keep that in mind, sigurado po akong hindi magiging mahirap sa atin na maabot ang ating mga pangarap. Okay, so sana naibigan ninyo po ang aming episode today, and we hope that every Saturday you will join us 11 to 11:30 dito pa rin po sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Kaya naman, sa mga comments nyo, suggestions nyo, ha? Do visit our website, www.yanangmarino.com. Don't forget to like us on your Facebook. Mariyaw po ako, Twitter, and of course, Facebook. At kung kayo may internet access, mapapanood nyo rin po ang Yan ang Marino through live streaming. Just type www.ptv.ph. Happy weekend, mga Kamarino. Enjoy po kayo. See you next week, ha? But for now, Anchors away. Bye. Bye-bye. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.